Mga kwentong pambata. Magkaugnay. Tulad ng iyong nakikita, kamahalan, ang bagong lungsod na ito ay magdadala ng napakaraming ginto sa kaharian na maaaring ikaw na ang pinakamayamang hari sa buong mundo. Talaga? Pero ang ginto, kamahalan, isipin ang ginto. Ginto. Tipunin ang lahat ng ating mga mangtotroso upang linisin ang lupain para sa bagong lungsod. At lahat kayo ay magkakaroon ng ginto. Ama, anong nangyayari? Gusto ng hari na linisin natin ang kagubatan para sa bagong lungsod. Wasakin ang kagubatan para sa isang bagong lungsod? Ama, paano iyon magiging tama? Naiintindihan mo ba na ang dami ng gintong binayaran na sa atin ng hari? Ama, ang kagubatan ay ang ating buhay. Hindi natin ito maaaring sirain. Sino ka, bata? At paano mo nagagawang suwayin ang utos ng hari? Paano mo nagagawang questionin ang aking nililikha? Ang pagkawasak ng isang buong kagubatan ay hindi tama. Ang kagubatan ay nagbibigay sa atin ng ulan, dalisay na hangin para huminga. Nagbibigay sila. Ang kagubatan ay hindi makakapagbigay ng ginto. Ang lungsod ang makakagawa. Sumama ka sa akin. Sa bagong lungsod na ito, magkakaroon tayo ng mga gusaling malalaki. Mga bahay na pahingahan. Lumikha ako ng mga potion at atraksyon na magdadala sa mundo sa atin. Tingnan ang lahat ng nilikha ko. Artipisyal na mga hardin na parang totoo. Mga ilusyon na fountain na puno ng pabango. Mga simentadong daan at mga mansyon na gawa sa salamin. Isang araw na nilikha mula sa aking mahika. Mahiwagang bahaghari na ilusyon ng mga ilog. Hindi magbabago ang mga panahon at magkakaroon tayo ng magandang panahon buong taon. Lahat ng ito ay artipisyal. Maaari mong gawin ang mga bagay na magmukhang kalikasan, pero hindi mo kayang gawing tunay ito. Ngayon ako, higit pa sa kalikasan. Ang lungsod na ito ay aking pangarap at walang makakadlang dito. Tandaan mo, Aaron, isa akong salamangkero at kaya kong gumawa ng mahikang pagsisisihan mo. Kaya huwag kang makialam sa akin! Hindi ka mapapatawad ng kalikasan, Jolly-Dean. Hindi ka kailanman, ha? Tingnan natin. Aaron! Anong nangyayari? Ipinadala ka ba ng iyong amo para patayin na ako? Huwag dito. Mag-usap tayo sa mas ligtas na lugar. Pinuntahan kita dahil tulad mo, ayaw ko ring masira ang kagubatan na ito. Pero... Oo, humahanga ako sa mahika, kaya ako naging alagad ng dakilang salamangkero. Pero hindi ito ang pamaraan ng tamang paggamit ng mahika. Ang mahika ay dapat gamitin ng may pagkakaisa sa kalikasan, hindi laban dito. Ako, pipigilan ko ito. Hindi ko alam kung paano, pero gagawin ko. Gusto kong tumulong. Inumin mo ang gamot na ito. Ano ba ito? Ayahuasca. Binubuksan ito ng isipan ng isang tao at ipinapakita kung ano ang kailangan malaman. Ako? Kaya mo akong pagkatiwalaan. Okay, sige. Ako na lang ang iinom. Ito ay konektado. Tayo, lahat tayo, konektado. Tayo, lahat tayo, konektado. Elena! Ayos ka lang ba?
Ako'y nakita ko to. Tayo, lahat ay bahagi ng kalikasan. Tayong lahat ay ang universo. Ikwinento ni Elena kay Aaron ang kanyang nakita. Kung tayo ay bahagi ng kalikasan, kung ang daigdig ay nasa loob natin, ang pananakit sa daigdig ay pananakit din sa atin. Tama ka. Kung ang mga tao ng ating hari ay makita at maunawaan nila ito. Meron ka pa bang gamot na ito? Wala na. At malalaman ng salamangkero na kinuha ko ang bote. Alam ko lang dapat gawin kung makakausap ko lang ang hari. Hindi kung naroon si Jaladin. Mayroon siyang mahiwagang tungkod na nakaka-impluwensya sa hari. Sisiguraduhin kong hindi makakapunta si Jaladin sa hari bukas ng umaga. At paano mo gagawin iyon? Bibigyan ko siya ng mahiwagang problemang kailangan lutasin. Lumayo ka. Pumunta napakalayo mula dito. Nakalimutan mo kung saan ang kagubatang ito. Ano yun, Elena? May problema tayo. Ano itong narinig ko? Gusto mong kausapin ako laban sa aking dakilang salaming lungsod? Kamahalan, ako'y... Dapat magpasalamat ka na hindi kita nilagay sa bilangguan. Kamahalan, wala pang naninirahan sa lungsod na gawa sa salamin. At ngayon, pinuputol natin ang isang kagubatan para dito. Ang mga punong pinutol natin na itinanim ng inang kalikasan sa loob ng mga siglo. Pero mawawala ang kagubatan sa loob lamang ng ilang buwan. Hindi ba ninyo naisip, kamahalan? Kailangan natin maging sigurado sa ginagawa natin. Walang kahit gaano karaming gintong magpapabalik sa kagubatan kung putol na ito. Ibig mo bang sabihin ay ititigil na natin ang pagtatayo ng salaming lungsod? Ang sinasabi ko ay sa halip na salaming lungsod, gumawa tayo ng mas maliit na espasyo na may parehong pasilidad gaya ng lungsod. At pagkatapos ay hayaan natin ang 10 taong manirahan doon sa loob ng 3 buwan. Tingnan natin kung anong mangyayari sa kanila habang naninirahan sila sa isang artipisyal na lugar na walang kalikasan. Sa ganitong paraan, maaari tayong makatipid ng maraming ginto at ang ating kagubatan. Kailangan kong kausapin si Jaladin. Bago niyo gawin yon, kailangan kong ipakita sa inyong isang bagay. Sumama kayo sa akin. Kailangan niyong pumunta sa kagubatan. Ito ay hindi ang kagubatan. Ito ay hindi ang kagubatan. Ito ay hindi ang kagubatan. Kailangan naming pumunta sa kagubatan. Ano ang ginagawa niya? Ginagamit niya ang kanyang tungkod upang impluwensyahan ng mga tao sa parehong paraan na ginagamit niya upang impluwensyahan ka. Kamahalan, pakinggan nyo kami, pakiusap. Nagdesisyon na ako. Bago natin putulin ang buong kagubatan, gagawa tayo ng maliit na salaming espasyo at hayaan ang 10 tao na manirahan doon sa loob ng 1 buwan. Kamahalan, isipin niyo ang ginto. Ilagay ang tungkod mo. Ang desisyon ko ay tapos na. Kaya, gumawa ang hari ng isang maliit na salaming lungsod kung saan 10 tao ang tumira sa loob ng 3 buwan. At ito ang nangyari sa kanila. Pumasok silang masaya, puno ng sigla, pero habang tumatagal, May sikat ng araw, pero walang init. Pakiramdam ko'y humihina ako. Dahil hindi lang araw at hangin ang nagbibigay ng liwanag at paghinga. Dinadala rin nila ang enerhiya ng kalikasan. Ito ang enerhiyang nagbibigay buhay sa atin. Kapag inalis natin ang enerhiya na iyon,
inaalis din natin ang lakas, sigla, at buhay. Pakiusap, mahal. Bakit hindi mo kinakain ang mga maning ito? Kamahalan, ang oras ng ating katawan ay nakabagay sa oras ng kalikasan. May dahilan kung bakit lumilipat ang mga ibong tuwing taglamig. May dahilan kung bakit naglalagas ang mga dahon tuwing taglagas. Sa pag-aalis ng mga siklo ng panahon at klima, inaalis din natin ang siklo ng buhay. Mahal na hari, lahat tayo ay konektado. Ang mga puno, ang kagubatan, maging ang mga galaksiya ay lahat nabubuhay sa loob natin. Kung aalisin natin ang kalikasan sa ating buhay, tayo rin ang magdurusa. Naiintindihan ko. Sa wakas ay naiintindihan ko. Iniuutos ko ang ganap na pagtigil ng anumang aktibidad kaugnay sa lungsod ng salamin. Hinding-hindi na natin susubukang makialam sa kalikasan. Gibay ng lungsod na ito ngayon din. Hindi nyo maaaring gawin. Hindi ko inilaan ang buong buhay ko sa pagbuo ng mga potion at ilusyon para sa lungsod na ito upang basta na lamang ito ipagbawal. Hindi ko papayagan ito. Nasaan sila? Malamang dinala niya ang hari sa lihim na tore sa likod ng mga burol sa Hilaga. Maaari mo bang kaming dalhin doon? Hindi ko alam ang eksaktong lugar, pero alam ko kung paano natin ito mahahanap. Sasamahan kita. Umalis sina Elena at Aaron upang hanapin ang taguan ni Jaladin. Sabi mo, sa likod ng mga burol sa Hilaga. Nasaan tayo? Nasaan ba ang Hilaga? Jaladin, maaari tayong linlangin, pero hindi niya malinlang ang kalikasan. Hanapin ang isang puno na may lumot. Nandito! Nakahanap ako ng isa! Ang lumot ay laging tumutubo sa timog ng bahagi ng puno. Kaya kung narito ang lumot, iyon ang Hilaga. Kumuha ng patpat. Ngayon, ito ang direksyon na kailangan nating sundan. Tara na! Sinundan nila ang Hilaga at sa wakas ay narating nila ang taguan ni Jaladin. Doon sa taas! Paano natin maliligtas ang kamahalan? Ngayon, iisipin ng buong hari na naglalakbay ka para sa agarang negosyo at upang pasahin ka. Isasagawa nila ang iyong utos na putulin ng kagubatan upang matapos agad ang lungsod ng salamin. At pagkatapos, ako ang magiging hari ng lungsod na iyon. Ako ang magiging tao na tinalo ang kalikasan. Walang maaring tumalos sa kalikasan, Jaladin. Walang sino man. Tingnan natin. Hanggang sa panahong iyon ay mananatili ka dito sa aking kaharian kung saan walang sino man ang makakahanap sa iyo. Habang ako ang magdadala ng iyong mensahe para ipagpatuloy ang pagputol ng mga puno sa iyong masunuring mga tao. Ito na ang pagkakataon natin. Mahal na hari, sumama kayo sa amin. Bilis! Kailangan nating pigilan si Jaladin. Ang
lakas ng loob nyo! Ha ha ha! Hindi nyo ako mapipigilan! Anong? Aking tungkod! Hindi! Mapipigilan! Nino man! Ako! Walang sino man ang maaaring manalo laban sa kalikasan. Wala! Ang artipisyal na bagyo niya ay nagpapabagal lang sa atin, pero ang bagyo ng kalikasan ang tumapos sa kanya magpakailanman. Ang kalikasan ay nasa loob nating lahat, kaya kung sasaktan natin ang kalikasan, sinasaktan din natin ang bahagi ng ating sarili. Tandaan, hindi lang tayo ang bahagi ng universo. Tayo ang universo. Tayong lahat ay konektado.